Hindi na kita mahal, Denise. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Argus na kasing lamig ng yelo sa kanyang baso ng wine. Isang formalidad lamang, walang emosyon. Nabitiwan ni Denise ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mamahaling plato ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng kanilang hapagkainan. Nanigas siya sa kanyang upuan. Ang paborito niyang pulang bestida na isinuot para sa gabing ito ay biglang parang naging balat ng yelo sa kanyang katawan. 10 taon. Ang kanilang ika-10 anibersaryo. Ilang oras lang ang nakalipas, abala pa siya sa paghahanda ng lahat ng ito. Ang paboritong steak ni Argus, ang mamahaling wine na binuksan nila, ang mga kandilang sumasayaw sa gitna ng mesa. Inayos niya ang lahat para maging perpekto. Isang selebrasyon ng isang dekada ng pagmamahalan na inakala niyang matatag pa sa anumang bato. Napatingin siya sa asawa. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ang mukha nito ay gwapo pa rin, pero ang mga matang dati puno ng pagsinta para sa kanya ay isa na ngayong blankong espasyo. Argus, anong sinasabi mo? Nanginginig niyang tanong. Nagbibiro ka lang, di ba? Is this some kind of sick joke? Umiling si Argus at uminom mula sa kanyang baso. Hindi ako nagbibiro. Pagod na ako, Denise. Pagod na akong magpanggap. Magpanggap? Ang salita ay parang lason sa kanyang dila. 10 taon. Pagpapanggap lang ang lahat ng yon. Hindi lahat, sagot nito, na parang nagbibigay pa ng konsolasyon. Pero matagal nang tapos. Matagal na. Naramdaman ni Denise ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Huwag. Huwag kang iiyak sa harap niya. May iba ba? Isang sandali ng katahimikan. Para kay Denise, ang sandaling iyon ay isang walang hanggang paghihintay sa hatol ng kamatayan. Oo, simpleng sagot ni Argus. Gumuho ang mundo niya. Ang bawat pangarap, bawat alaala, bawat piraso ng kanyang pagkatao na binuo niya sa paligid ng mga lalaking ito ay gumuho at naging abo. Sino? Bulong niya, kahit na alam niyang masasaktan lang siya sa sagot. Tinitigan siya ni Argus ng diretso sa mata, walang bahid ng pagsisisi. Si Alice. Si Alice, ang kanyang sekretarya, ang mabait at masipag na si Alice na madalas niyang padalhan ng pagkain sa opisina. Ang babaeng tinuring niyang kaibigan. Naramdaman ni Denise ang pag-akyat ng suka sa kanyang lalamunan. At may isa pa, dugtong ni Argus, na tila gustong siguraduhing durugin ang bawat natitirang piraso ng kanyang puso. Buntis siya. Doon na bumigay si Denise. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan ng isa pa, hanggang sa naging isang walang tigil na agos. Napayuko siya, hindi na makatingin sa mukha ng halimaw na nasa harapan niya. Bakit, Argus? Bakit mo ito ginagawa sa akin sa gabing ito? Humagulgol siya. Binigay ko sa iyo ang lahat. Isinuko ko ang karir ko para sa iyo. Para sa pamilya natin. At iyon na nga ang problema, Denise. Sabi ni Argus, tumatayo na mula sa kanyang upuan. Ang boses niya ay biglang naging mas matalim, mas malupit. Wala kang sarili mo. Masyado kang nakadepende sa akin. Isa kang pabigat. Ang bawat salita ay isang saksak. Tumayo si Denise, puno ng galit at sakit. Pabigat? 10 taon kitang minahal at sinuportahan. Tapos pabigat lang ako sa'yo? Hayop ka, Argus! Sinampal niya ito ng buong lakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pero hindi natinag si Argus. Hinawakan lang nito ang kanyang pisngi at ang nangiti sa labi nito ay nagpatindig ng lahat ng balahibo ni Denise. Hindi ito isang ordinaryong nangiti. Ito ay ngiti ng isang demonyo. Akala mo ba simpleng hiwalayan lang ito?
Tanong ni Argus sa mapanganib na boses. Akala mo ba papayag akong hatiin ang lahat ng pinaghirapan ko sa'yo? Hindi, Denise. Masyado kang maraming alam. Biglang itinulak siya ni Argus ng malakas. Bumagsak si Denise sa sahig, tumama ang kanyang ulo sa gilid ng isang mesa. Nahilo siya at naramdaman niya ang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang sentido. Anong ginagawa mo? Hindi sumagot si Argus. Sa halip, lumabas ito at bumalik na may dalang isang galon ng gasolina. Nanlaki ang mga mata ni Denise sa dimoy sa takot. Argus, wag, maawa ka. Pero parang wala na itong naririnig. Sinimulan niyang ibuhos ang gasolina sa paligid ng silid, sa kurtina, sa carpet, sa mga mamahaling muebles. Ang masangsang na amoy ay pumuno sa hangin, kasabay ng lumalaking takot sa dibdib ni Denise. Alam mo ba ang tungkol sa trust fund na iniwan ng nanay mo? Malamig na tanong ni Argus habang nagbubuhos. Isang malaking halaga, Denise, pero makukuha lang kapag namatay ka na. Sayang naman kung mapupunta lang sa wala. Ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Hindi lang ito tungkol kay Alice, ito ay tungkol sa pera. Sa simula pa lang, isa na itong plano. Hayop ka, demonyo ka. Sigaw niya, sinusubukang bumangon ngunit masyadong masakit ang kanyang katawan. Paalam, Denise, sabi ni Argus at may kinuha siyang lighter mula sa kanyang bulsa. Isang click. Isang maliit na apoy ang sumayaw sa dilim at pagkatapos ay ibinato niya ito. Kumalat ang apoy nang mas mabilis pa sa kanyang sigaw. Ang mga kurtina ay naging naglalagablab na tela. Ang carpet ay naging dagat ng apoy. Ang init ay nakakapaso. Sinubukan ni Denise na gumapang palayo sa impyernong biglang isinilang sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang usok ay makapal at nakakasakal. Umuubo siya at ang bawat paghinga ay parang paglunok ng mga nagbabagang pako. Gumapang siya patungo sa pintuan, ang tanging pag-asa niya. Sa kanyang paggapang, natabig niya ang isang frame sa sahig, ang kanilang wedding picture. Nakangiti sila pareho, mga matang nangangarap ng isang masayang kinabukasan. Ngayon, ang litratong yun ay unti-unting nilalamon ng apoy. Ang kanilang mga nakangiting mukha ay nagiging itim na abo. Kasabay ng pagkaabo ng litrato, unti-unti ring nagdilim ang kanyang paningin. Ang sakit, ang pagod, ang bigat ng kataksilan. Hinang-hina na siya. Ito na ba ang katapusan ko? Ito na lang ba? Nangihina na ang kanyang mga kalamnan. Ang huling nakita niya ay ang pagguho ng isang nasusunog na kahoy mula sa kisame. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tinatanggap na ang kanyang kapalaran. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, sa gitna ng nagngangalit na apoy at itim na usok, isang anino ang biglang sumugod papasok. Isang malaking bulto ng isang lalaki. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Tanging isang pares ng mga matang matalim at puno ng determinasyon ang kanyang nakita. At pagkatapos, lahat ay naging itim. Ang unang gumising kay Denise ay ang sakit. Isang matinding kirot sa kanyang ulo na tila may martilyong paulit-ulit na pumupukpok dito mula sa loob. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit isang malabong liwanag lang ang kanyang nakita. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang kamay ang marahang pumigil sa kanyang balikat. Dahan-dahan lang, miss. Isang boses ng babae ang nagsalita. Kagigising mo lang. Napatingin siya sa paligid. Nasa isang malawak at eleganteng kwarto siya. Ang mga kurtina ay gawa sa mamahaling tela, ang mga gamit ay moderno, at ang kama na kanyang hinihigaan ay mas malambot pa sa anumang nahigaan niya sa buong buhay niya. Amoy antiseptic ang hangin, malinis at matapang. Sinapo niya ang kanyang mukha at naramdaman ang makapal na benda na nakabalot sa isang bahagi nito at sa kanyang ulo. Bumalik sa kanya ang lahat. Ang hapunan, ang mga salita ni Argus, ang apoy,
Ang usok. Si Argus! Bulong niya at kasabay niyon ay ang pagbalik ng takot. Ang asawa ko, nasaan siya? Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang tindig nito ay nagpapakita ng kapangyarihan. Ang mukha nito ay seryoso at ang mga mata nito ay kasing lamig ng gabi. Mabutit gising ka na, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat. Sinundan niya ng tingin ng lalaki habang ito'y naupo sa isang silya, malapit sa kama. May inabot ito sa kanya na isang baso ng tubig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot iyon. Sino ka? Nasaan ako? Tanong ni Denise. Ang boses ay paos at mahina. Ako si Andrew Miles, sagot ng lalaki. Miles, ang apelyidong iyon. Paulit-ulit na binabanggit ni Argus ang pangalang iyon. Laging may kasamang galit at pagkamuhi. Andrew Miles, ang pinakamalaking karibal ni Argus sa negosyo. Anong ginagawa ko rito? Paano? Iniligtas kita mula sa sunog. Diretsong sabi ni Andrew, pinuputol ang kanyang mga tanong. Matagal ko nang binabantayan ang asawa mo. Nakita ko siyang umalis sa bahay ninyo bago magsimula ang apoy. Alam kong may mali. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Denise. Iniligtas siya. Ngunit ang katotohanang binabantayan siya nito ay nagbigay sa kanya ng ibang klaseng kaba. Bakit? Hindi mahalaga yon sa ngayon, sabi ni Andrew. Kinuha nito ang isang tablet mula sa mesang nasa tabi nito at ipinakita sa kanya. Nasa screen ang isang news report. Kilalang negosyanteng si Denise Alcaraz, natagpo ang patay sa nasunog na tahanan. Nakita ni Denise ang sarili niyang litrato sa screen, katabi ng mga salitang iyon. Ang kanyang nakangiting mukha mula sa isang lumang magazine feature. Ang petsa ng balita ay 2 araw na ang nakalipas. Patay. Sa mata ng lahat patay na siya. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Doon na nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya para sa buhay na ninakaw sa kanya. Umiyak siya para sa 10 taon na ibinigay niya sa isang halimaw. Umiyak siya dahil sa katotohanang wala na siyang babalikan. Mag-isa na lang siya sa mundo. Hinayaan lang siya ni Andrew na umiyak. Walang sinabi, walang ginawa. Tila isang estatwang bato na nagmamasid lamang. Nang humupa na ang kanyang paghagulgol at tanging mga hikbi na lang ang natira, muli itong nagsalita. May 2 pagpipilian ka, Denise. Tumingala siya. Ang mga mata ay namumugto. Una, sabi ni Andrew, maaari kitang bigyan ng malaking halaga. Sapat para makapagsimula ka ng bagong buhay sa ibang bansa. Isang bagong pangalan, isang bagong pagkatao. Kalimutan mo na ang lahat. Ituring mo na lang na isang masamang panaginip ang nangyari. Isang bagong buhay, malayo sa lahat, malayo sa sakit. Sandali, iyon ay parang isang matamis na pagtakas. At ang pangalawa? Mahina niyang tanong. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Andrew. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang pangalawa ay ang manatili ka rito, sa ilalim ng aking proteksyon. Bibigyan kita ng lahat ng kailangan mo. Pera, kapangyarihan, koneksyon. Uhubugin kita. Babaguhin natin ang mukha mo, ang kilos mo, ang pagkatao mo. At pagkatapos, babalik ka. Babalik? Oo, sabi ni Andrew. Ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Babalik ka para bawiin ang lahat ng kinuha sa'yo. Para singilin si Argus sa lahat ng ginawa niya. Hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa akin. Tutulungan mo akong wasakin siya. Natahimik si Denise. Ang alok ay parang isang kasunduan sa demonyo. Kapalit ng kanyang kaluluwa ay isang pangako ng paghihiganti. Naalala niya ang mukha ni Argus habang binabato nito ang lighter. Ang tawa nito habang nilalamon ng apoy ang kanilang tahanan.
Ang sakit sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na mas mainit pa sa apoy na muntik nang pumatay sa kanya. Tumayo si Andrew at naglakad patungo sa isang maliit na mesa. Kumuha ito ng 2 folder at ipinatong sa ibabaw ng kama. Sa harapan ni Denise, ang isa ay isang simpleng brown folder. Ang isa naman ay isang itim na leather-bound folder, mukhang mamahalin at opisyal. "Pumili ka," sabi ni Andrew. Ang mga matay nakatitig sa kanya, tila binabasa ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mamatay bilang si Denise o mabuhay para maghiganti bilang si Dan. Lumipas ang 3 taon. Para kay Andrew Miles, ang 3 taon na iyon ay mas mabilis na dumaan kaysa sa inaasahan niya. Mula sa kanyang opisina, madalas niyang pinagmamasdan ang pagbabago. Hindi ang pagbabago ng syudad na natatanaw niya mula sa salaming bintana, kundi ang pagbabago ng babaeng iniligtas niya mula sa nagngangalit na apoy. Noong una, si Denise ay isang basag na salamin. Pira-piraso. Ang bawat salita ay kailangan niyang buuin. Ang bawat kilos ay puno ng alinlangan. Ang mga unang buwan nila ay ginugol sa paghilom. Hindi lang ng mga pisikal na sugat, kundi ng mga sugat na hindi nakikita ng mata. Pero sa ilalim ng basag na anyo na yon, nakita ni Andrew ang isang bagay na hindi nakita ni Argus. Isang bakal na determinasyon. Sinimulan nila ang pagsasanay. Sa umpisa, sa mga business meetings na sila-sila lang, nauutal si Denise. Nalulunod sa mga numero at terminolohiya. Ngunit gabi-gabi, nakikita ni Andrew ang ilaw sa silid-aklatan na hindi namamatay. Nag-aaral ito, nagbabasa, kinakabisado ang bawat aspeto ng mundo na dati ipinagkait sa kanya. Makalipas ang 1 taon, ang babaeng dati takot magsalita ay kaya nang makipagdebate sa kanyang mga pinakamagagaling na abogado. Ang mga tanong nito ay matatalim. Ang mga argumento nito ay hindi matinag. Hindi maikakaila ni Andrew, mayroong isang natural na talino sa babaeng ito na sinayang lang ng pag-ibig na bulag. Kasabay ng paghasa ng isip ay ang pagpapatibay ng katawan. Ipinasok niya ito sa self-defense classes. Naaalala pa ni Andrew ang unang araw nito. Ang bawat suntok ay mahina. Ang bawat sipa ay walang lakas. Ngunit ang apoy sa mga mata nito habang nagsasanay ay hindi maikakaila. Sa bawat pagbagsak, mas mabilis itong tumatayo. Sa bawat pagod, mas lalo itong nagpupursige. Isang hapon, pinanood niya ito habang pinabagsak nito ang martial arts instructor na halos doble ang laki sa kanya. Hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng bilis at talino. Ang kilos nito ay pino, kalkulado, at walang awa. Napangiti si Andrew. Ang paru-parong dati nakakulong sa isang banga ay nagkakaroon na ng mga pakpak na bakal. Ngunit may isang gabi na hindi niya malilimutan. Gabi na at nagtatrabaho pa siya sa kanyang opisina nang may marinig siyang mahinang tunog mula sa sala. Isang higbi. Dahan-dahan siyang naglakad at natagpuan niya si Denise o si Den, ang pangalang sinimulan na nilang gamitin, na nakaupo sa dilim, yakap ang kanyang mga tuhod. Sa kanyang kamay, hawak nito ang isang luma at bahagyang sunog na litrato. Mula sa kinatatayuan ni Andrew, nakita niya ang imahe ng isang masayang pamilya. Isang batang Denise, kasama ang kanyang mga magulang. Nakita ni Andrew ang kahinaan sa likod ng maskarang bakal na unti-unti nitong binubuo. Ang babaeng nasasaktan pa rin. Ang babaeng nangungulila pa rin. Hindi siya nagsalita. Tahimik siyang kumuha ng isang kumot at marahang ipinatong sa mga balikat nito. Hindi lumingon si Den, ngunit tumigil ito sa pag-iyak. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang pag-unawang hindi nangangailangan ng mga salita. Mula ng gabing iyon, mas lalong naging malamig ang mga mata ni Den. Ang kanyang mga ngiti ay naging isang kasangkapan na lamang sa negosyo. Ang kanyang kabaitan ay naging isang estratehiya. Hinahangaan ito ni Andrew
Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, mayroong kaunting pag-aalala. Ang apoy ng paghihiganti ay maaring makasunog hindi lang ng kaaway, kundi pati na rin ng sarili. Ang tunay na pagsubok ay dumating noong nakaraang linggo. Isang negosyanteng kilalang buwaya sa industriya ang kanilang kinaharap. Mismong si Andrew ay nahirapan ng kausapin ito noon. Ngunit si Den, buong tapang na pumasok sa boardroom. Pinanood niya mula sa one-way mirror kung paanong pinaikot-ikot ni Den ang matandang negosyante. Ginamit nito ang lahat ng natutunan niya, ang kaalaman sa batas, ang tamis ng pananalita, at ang talim ng pag-iisip. Sa loob ng isang oras, ang kontratang inakala ni Andrew na imposible ay nasa kamay na niya, napirmahan, at mas paborable pa sa kanilang panig. Napatanga si Andrew. Ito na ang resulta ng 3 taon, ang kanyang obra maestra. Ngayong gabi, habang papunta siya sa silid nito para ibigay ang isang balita, nakita niya itong nakatayo sa harap ng isang malaking salamin. Ibang-iba na siya. Ang dati mahaba niyang buhok ay isa ng maiksing bob cut na mas nagbigay diin sa talas ng kanyang mga panga. Nakasuot ito ng isang itim na pantsuit na tila hinulma sa kanyang katawan. Walang bakas ng Denise Alcaraz na mahina at palaging umiiyak. Ang babaeng nakatayo sa harap ng salamin ay isang estranghera. Makapangyarihan, mapanganib. Siya, si Den Miles. Handa na ako. Narinig niyang bulong nito sa sariling refleksyon. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngumiti si Andrew. Ito na ang tamang panahon. Lumapit siya, hawak ang isang mamahaling sobre. Kung ganon, tamang-tama ang dating ko, sabi niya. Napalingon si Den. Ang mga mata ay walang emosyon. Kinuha nito ang sobre mula sa kanyang kamay at binuksan. Isa itong imbitasyon. Isang imbitasyon para sa grand launch ng pinakabagong real estate project ng kumpanya ni Argus Alcaraz. Ang pinakamalaking proyekto ng buhay nito. Tumingin ito sa kanya. Isang kilay ang bahagyang tumaas. Ngumiti si Andrew. Isang ngingiting puno ng mga lihim na plano. Maligayang pagbabalik, Miss Den Miles. Nakatayo si Argus Alcaraz sa entablado. Hawak ang isang mikropono at sa ilalim ng liwanag ng mga eleganteng chandelier, pakiramdam niya ay isa siyang hari. Sa kanyang paanan, naroon ang lahat ng importanteng tao sa lipunan, mga negosyante, politiko, at mga kilalang personalidad. Lahat sila ay narito para sa kanya, para sa grand launch ng Alcaraz Towers, ang proyektong magpapatibay sa kanyang pangalan bilang isang alamat sa real estate. This tower, sabi niya sa mikropono, ang boses ay puno ng pagmamalaki, is not just a building of steel and glass. It is a symbol of vision, a symbol of power. Sinulyapan niya si Alice na nakatayo sa gilid. Ang dating sekretarya niya ay isa ng diyosa sa kanyang mamahaling gown. Ang bahagyang umbok sa tiyan nito ay isang sikretong ipinagmamalaki niya, ang simbolo ng kanyang bagong simula. 3 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang pabigat sa buhay niya. 3 taon ng purong tagumpay, perpekto ang lahat, and a symbol of a future without limits. Pagtatapos niya, nagpalakpakan ng mga tao. Ngumiti siya ng malapad, itinaas ang kanyang baso ng champagne para sa isang toast. Habang nagpapatuloy ang masigabong palakpakan, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Normal lang dapat iyon, marahil ay may late na bisita lang. Ngunit ang pagbukas ng pintong iyon ay tila nagpabagal sa pag-ikot ng mundo. Isang babae ang pumasok, kasama ang taong pinakakasuklaman niya sa lahat. Si Andrew Miles. Ngunit hindi si Andrew ang nagpatigil sa paghinga ni Argus. Ito ay ang babae. Ang maiksing buhok na nagbibigay diin sa hugis ng kanyang mukha. Ang paraan ng kanyang paglakad, puno ng kumpiyansa, bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang kanyang itim na kasuotan ay sumisigaw ng kapangyarihan. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatindig ng balahibo
Sa kanyang batok, ang mukha, ang mukhang iyon. Ang mukhang iyon na 3 taon na niyang nakikita sa kanyang mga panaginip, minsan sa anyo ng isang masayang alaala, at mas madalas, sa anyo ng isang bangungot na nilalamon ng apoy. Denise! Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na isang mahinang bulong, isang imposibleng bulong. Clang! Nabitiwan ni Argus ang kanyang baso. Ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay nawala sa ingay ng palakpakan, ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamalakas na tunog sa buong silid. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang biglaang pagkawala ng kulay sa kanyang muka. Argus, okay ka lang? Tanong ni Alice, hinawakan ang kanyang braso. Sino ang mga yan? Hindi makasagot si Argus. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babae habang ito'y naglalakad palapit sa kanila, dire-diretso, na tila sila talaga ang sadya. Walang takot, walang alinlangan. Nang makalapit na sila, unang nagsalita si Andrew Miles. Argus, what a party. I'd like you to meet my business partner. Humarap sa kanya ang babae. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga matang yon, pamilyar, ngunit may ibang kislap, isang kislap na puno ng yelo. Dan Miles, sabi ng babae, inilahad ang kamay. Ang boses nito ay pamilyar, ngunit mas malalim, mas kontrolado. It's a pleasure to finally meet the great Argus Alcaraz. Nakatitig lang si Argus sa inilahad na kamay. Ang isip niya ay sumisigaw. Patay na siya. Nakita ko. Napanood ko sa balita. Abo na lang siya. Anong nauutal niyang sabi? Argus, darling, don't be rude. Singit ni Alice na halatang naiirita sa atensyon na nakukuha ng babae. Siya na ang nakipagkamay kay Dan. Alice po, fiancé niya. I know who you are. Simpleng sagot ni Dan. Mayroong isang bagay sa tono nito na nagparamdam kay Alice na hindi yun isang simpleng pagpapakilala. Ilang sandali pa, nagpaalam sina Andrew at Dan upang kausapin ang ibang mga bisita. Naiwan si Argus na tulala, nanginginig. Maya-maya nagpaalam si Alice na magtutungo sa powder room. Hindi na ito matiis ni Argus. Kailangan niya ng sagot. Sumunod siya, ngunit sa pasilyo, nakita niya si Alice na galit na hinarap si Dan na palabas mula sa banyo. I don't know what your game is, pero lumayo ka sa mapapangasawa ko. Narinig niyang sabi ni Alice. Ngumiti lang si Dan. Isang ngangiting nakakakilabot. Lumapit ito kay Alice at may ibinulong na narinig ni Argus ng malinaw. Ingatan mo yang dinadala mo. Mahirap nang mawala ng isang bagay na inaakala mong sayo na. Namutla si Alice at napaatras. Naglakad palayo si Dan na tila walang nangyari. Hindi na nakapagtimpi si Argus. Sinundan niya si Dan sa isang mas tahimik na hallway na patungo sa isang balcony. Hinablot niya ito sa braso. Sapat na lakas para mapaharap ito sa kanya. Sino ka ba talaga? Mariin niyang tanong. Ang boses ay pinaghalong galit at takot. Tinitigan siya ni Dan Miles. Sa malapitan, ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Ito ay si Denise. Ngunit imposible. Ngumiti ito. Isang ngiting puno ng lihim at pangako ng isang madilim na hinaharap. Dahan-dahan itong lumapit at bumulong sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay parang yelong tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ako ang multo na babawi sa lahat ng kinuha mo. Ang takot sa mga mata ni Argus ay isang uri ng pagkain para sa kaluluwa ni Dan sa loob ng 3 taon. Iyon ang imaheng paulit-ulit niyang ginuhit sa kanyang isipan. Ang pagbagsak ng maskara ng kayabangan nito na mapapalitan ng purong sindak. At ng gabing iyon, sa party, sa wakas ay natikman niya ang simula ng kanyang matamis na paghihiganti. Ngunit hindi siya naparito para lang manakot. Naparito siya para wasakin ito. Kinabukasan, sa loob ng minimalist at modernong opisina na ibinigay sa kanya ni Andrew, sinimulan ni Dan
Ang unang tunay na pag-atake. Nakuha mo na ba ang mga report na hiniling ko? Tanong niya sa kanyang assistant. Hindi inaalis ang tingin sa screen ng kanyang laptop kung saan nakabukas ang blueprint ng Alcaraz Towers. Yes, ma'am. Nasa email niyo na po. Sagot ng assistant. Binuksan ni Den ang file. Nandoon ang lahat ng kailangan niya. Mga financial statement, mga listahan ng supplier, mga projection ng kita. Impormasyong nakuha sa pamamagitan ng malawak na koneksyon ni Andrew. Ngunit ang pinakamahalagang armas niya ay hindi galing kay Andrew. Galing ito sa 10 taon ng pagiging asawa ni Argus. Alam niya kung paano ito mag-isip. Alam niya ang kahinaan nito. Alam niya na sa likod ng imahe ng isang henyo sa negosyo, si Argus ay tamad. Palagi itong naghahanap ng shortcut, lalo na kung pera ang pag-uusapan. Andrew, tawag niya sa intercom. I think I found it. Ilang sandali lang, pumasok na si Andrew sa kanyang opisina. Dala ang 2 tasa ng kape. Inabot nito ang isa sa kanya. Ang simpleng gesture na yon ay naging parte na ng kanilang routine. Anong nakita mo? Tanong ni Andrew. Itinuro ni Den ang isang pangalan sa listahan ng mga supplier ng semento. Delta Cement. Ito ang pinakamura sa lahat, pero ito rin ang may pinakamaraming reklamo tungkol sa kalidad. Noong kasal pa kami, palaging iniiwasan ni Argus ang supplier na, yan. Pero ngayon, sila ang pangunahing supplier para sa Alcaraz Towers. He's cutting corners, ngumiti si Andrew. At dahil sa pagmamadali niyang makuha ang lupa para sa tore, isinangla niya ang malaking porsyento ng kanyang shares sa sarili niyang kumpanya. Kailangan lang natin ng kaunting tulak, sabi ni Den, at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa determinasyon. Ang kaunting tulak na yon ay dumating sa anyo ng isang land auction makalipas ang 1 linggo. Isang maliit na piraso ng lupa, ngunit mahalaga. Ito ang lupang kailangan ni Argus para sa planong expansion ng Alcaraz Towers. Kung hindi niya ito makukuha, ang buong proyekto ay malalagay sa alanganin. Nasa auction hall si Den, nakaupo sa harap na hilera. Si Andrew ay nasa likod lang, isang tahimik na anino na nagmamasid. Nakita niyang dumating si Argus, mukhang puyat at balisa. Nagtama ang kanilang mga mata. Nagbigay si Den ng isang maliit na ngiti bago ibinaling ang kanyang atensyon sa auctioneer. Nagsimula ang tawaran. Agresibo si Argus, gusto niyang tapusin agad ang laban. Ngunit sa bawat taas niya ng presyo, tinatapatan ito ni Den ng walang pag-aalinlangan. Naging isang personal na laban ng auction. Hindi na ito tungkol sa lupa, kundi tungkol sa kapangyarihan. Tumaas ng tumaas ang presyo. Higit pa sa tunay na halaga ng lupa. Nakita ni Den ang pagtulo ng pawis sa noo ni Argus. Alam niyang nauubos na ang pondo nito. Going once, going twice. Sa huling sandali, nagbid si Argus ng isang halagang alam ni Den na halos ikalubog na ng kumpanya nito. Ngumiti si Den at maran siyang umiling sa auctioneer. Hinayaan niyang manalo si Argus. Nang matapos ang auction, sinalubong siya ni Andrew sa labas. Bakit mo hinayaan? Dahil hindi ang lupa ang habol ko? Sagot ni Den. Ang dugo niya. Ngayon, nagbayad siya ng sobrang mahal para sa isang piraso ng lupa habang ang pundasyon ng tore niya ay gawa sa mababang klase ng semento. Isang anonymous tip lang sa City Engineering Office ang kailangan. Ngumiti si Andrew, puno ng paghanga. You are ruthless. Natutunan ko lang sa pinakamagaling, sagot ni Den. Bumalik sila sa opisina. Ang tagumpay ay dapat nagdudulot ng saya, ngunit habang nakatayo sila sa harap ng bintana, pinagmamasdan ng syudad, isang kakaibang katahimikan ang namagitan sa kanila. Masaya ka ba, Den? Biglang tanong ni Andrew. Ang boses ay mas seryoso. Napatingin siya dito. Ginagawa ko ang dapat. Hindi yan ang sagot sa tanong ko. Lumapit ito sa kanya. Ang lapit na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng lahat ng ito, huwag mong kalimutan kung sino ka talaga.
Hindi ko na alam kung sino ako, aminado niya sa mahinang boses. Ang alam ko lang, kailangan kong tapusin ito. Tinitigan siya ni Andrew at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na higit pa sa paghanga. Isang bagay na mas malalim. Itinaas nito ang kamay na tila hahawakan ng kanyang pisngi, ngunit bigla itong napatigil at ibinaba rin. Mag-iingat ka, sabi na lang nito bago tumalikod at lumabas ng kanyang opisina. Naiwan si Den na nakatayo roon. Ang puso ay nagwawala. Galit siya sa sarili niya. Bakit siya nagkakaroon ng ganitong pakiramdam? Ang puso niya ay matagal nang namatay, kasama ni Denise sa apoy. Kinagabihan, habang sinusubukan niyang matulog, muli siyang binabagabag ng mga alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang mukha ni Argos ang nakikita niya, kundi pati na rin ang mga mata ni Andrew na puno ng pag-aalala. Kinabukasan, isang brown envelope ang naghihintay sa kanyang mesa. Walang pangalan ang nagpadala. Kinakabahan niya itong binuksan. Sa loob, may isang pirasong papel, isang sonogram. Malinaw na makikita ang isang maliit na anyo ng isang sanggol. Sa ilalim nito, may sulat kamay na mensahe. Hindi lang iisang tao ang ipinaglalaban ko. Pumasok si Andrew sa opisina ni Den na may dalang ngiti. Ang tagumpay sa auction at ang balitang sinuspinde ng City Engineering Office, ang construction permit ng Alcaraz Towers ay dapat na isang dahilan para magdiwang. Ngunit ang ngiti niya ay agad na naglaho. Nakita niya si Den na nakaupo sa kanyang silya, nakatalikod sa pinto, at nakatingin sa malawak na bintana. Ang karaniwang tuwid at matatag nitong mga balikat ay bahagyang nakayuko. Mayroong isang aura ng pagkatalo sa paligid nito, isang bagay na hindi pa niya nakikita mula nang maging si Den Miles ito. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakakalat ang isang pirasong papel, isang sonogram. Dahan-dahan siyang lumapit. Naintindihan niya agad. Hindi ito isang atake sa kumpanya. Ito ay isang atake sa pagkatao ni Denise. Den, maranyang tawag. Hindi ito lumingon. Ang boses nito nang magsalita ay basag at mahina. Ang boses ng babaeng iniligtas niya mula sa apoy 3 taon na ang nakalipas. Pangarap ko rin yun, Andrew. Bulong nito. Ang magkaroon ng pamilya, isang anak, isang pangarap na sinunog niya kasama ko. Sa unang pagkakataon, nakita ni Andrew ang mga luhang pilit na itinatago ni Den Miles. Isang butil ang pumatak sa salamin ng kanyang mesa. Para kay Andrew, ang isang butil na luha na yon ay mas mabigat kaysa sa lahat ng milyones na ipinusta nila laban kay Argos. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang galit, ang walang magawang puot. Dito niya napagtanto na ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa negosyo at hindi na rin ito tungkol lang sa paghihiganti ni Den. Naging personal na rin ito para sa kanya, sa paraang hindi pa niya inaamin kahit kanino. May pupuntahan tayo, sabi niya. Ang boses ay puno ng isang biglaang desisyon. Hindi nagtanong si Den. Sumunod lang ito, na tila isang taong pagod ng lumaban at naghahanap na lang ng isang taong masusundan. Nagmaneho si Andrew palayo sa syudad, patungo sa isang tahimik na lugar sa probinsya. Huminto sila sa isang pribadong sementeryo na napapaligiran ng mga mayayabong na puno. Dinala niya si Den sa harap ng isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Sarah Miles, minamahal na anak at kapatid. Ang kapatid ko, sabi ni Andrew. Ang boses ay halos pabulong. Masayahin siya. Palaging nakangiti. Pangarap niyang maging isang painter. Tumingin si Den sa kanya. Ang mga matay puno ng pagtatanong. Huminga ng malalim si Andrew. Hinahayaan ang mga alaalang matagal na niyang ibinaon na muling lumitaw. 5 taon na ang nakalipas. Galing siya sa isang art exhibit. Gabi na. Masaya siyang tumawag sa akin. Sinabing naging maganda ang gabi niya. Napatigil siya. Ang sakit ay sariwa pa rin. Iyon na ang huli naming pag-uusap. Isang lasing na driver ang bumangga sa sinasakyan niyang taxi. Hit and run.
Patay agad ang kapatid ko. Naramdaman niya ang marahang paghawak ni Den sa kanyang braso, isang kilos ng pakikiramay. Nakaligtas ang driver ng kotseng bumangga. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig na sa galit. Gumamit siya ng pera at impluwensya para pagtakpan ng lahat. Sinuhulan niya ang mga pulis. Binayaran ang pamilya ng taxi driver para manahimik. Lumabas sa imbestigasyon na aksidente lang ang lahat at kasalanan pa ng taxi driver. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Den. Ang pangalan ng driver na yon ay Argus Alcaraz. Ang pagkagulat sa mukha ni Den ay hindi maipinta. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ang tunay na dahilan ng lahat. Kaya nang malaman kong binabantayan ka niya na may masama siyang balak, sabi ni Andrew. Sumumpa ako. Hindi na ako papayag na may isa pang buhay na sisirain ang demonyong yon. Hindi na napigilan ni Den ang kanyang mga luha, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan para sa sarili niya, kundi luha ng pag-unawa. Nakita niya ngayon ang lalaki sa likod ng malamig na CEO, isang kapatid na nagluluksa at naghahanap ng katarungan. Itinaas ni Den ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Andrew. Pinupunasan ng isang luhang hindi na malaya ni Andrew na pumatak na pala. Sa sandaling iyon, sa harap ng puntod ng kanyang kapatid, sa ilalim ng tahimik na langit, lahat ng pader na kanilang itinayo sa pagitan nila ay gumuho. Ang kanilang mga kalungkutan, ang kanilang galit, ang kanilang mga nawalang pangarap, lahat ay nagtagpo. Dahan-dahang inilapit ni Andrew ang kanyang mukha sa mukha ni Den. Hindi iyon halik ng pagnanasa lamang, kundi isang pagsasanib ng dalawang basag na kaluluwa. Isang halik na nagsasabing, naiintindihan kita. Isang halik na nangangako ng katarungan. Isang halik na nagbigay ng isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kanilang madilim na mundo. Samantala, sa isang marangyang penthouse sa kabilang panig ng syudad, si Argus Alcaraz ay nagwawala sa galit habang kausap ang kanyang private investigator sa telepono. Wala kang kwenta! 1 linggo na, pero wala ka pa ring makitang dumi laban kay Miles. Sigaw niya. Mahirap, sir. Malinis siya, sagot ng investigador. Pero may isa akong lead. Isang lumang kaso. Isang aksidente. Mukhang may tinatago siya. Kailangan ko lang ng kaunti pang panahon. Bilisan mo! Sigaw ni Argus. Kailangan ko ng isang bagay na wawasak sa kanya. At ibigay mo sa akin iyan. Pagkababa ng telepono, isang tawag ang pumasok sa cellphone ng investigador. Boss, sabi ng boses sa kabilang linya. May natuklasan ako tungkol kay Andrew Miles, isang bagay na wawasak sa kanya. Ang halik na yon sa sementeryo ay nag-iwan ng marka kay Den, isang init na hindi niya inasahang mararamdaman muli. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang hindi lang siya isang instrumento ng paghihiganti. Naramdaman niyang muli siyang si Denise, isang babaeng may kakayahang umibig. Ang pag-asa ay nagsimulang sumibol sa kanyang puso, isang maliit na bulaklak sa gitna ng isang hardin ng galit. Ngunit ang mga bulaklak ay madaling sirain. Kinabukasan, habang papasok siya sa lobby ng building ni Andrew, napansin niyang lahat ng mga empleyado ay nakatutok sa malaking TV screen na nakasabit sa pader. Ang mukha ni Andrew ay nasa balita. Breaking news! CEO Andrew Miles iniimbestigahan para sa malawakang financial fraud at market manipulation. Nanigas si Den sa kanyang kinatatayuan. Ang mga tunog sa paligid niya ay biglang humina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi ito totoo. Bago pa man siya makakilos, bumukas ang mga pinto ng elevator at bumungad sa kanya ang isang grupo ng mga pulis. Mabilis silang naglakad at ang kanilang destinasyon ay malinaw. Ang opisina ni Andrew sa pinakamataas na palapag. Tumakbo siya. Hindi na niya hinintay ang elevator. Tinakbo niya ang hagdanan pataas. Ang kanyang mga baga ay sumisigaw sa pagod. Ngunit mas malakas ang sigaw ng takot sa kanyang isipan.
Pagdating niya sa palapag ni Andrew, huli na ang lahat. Nakita niya si Andrew na pinupusasan na. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Den ang tunay na emosyon doon, hindi takot para sa sarili, kundi pag-aalala para sa kanya. Andrew! Sigaw niya sinusubukang lumapit. Ma'am, stay back! Sabi ng isang pulis, humaharang sa kanya. Ito ay isang pagkakamali, isang setup. Sigaw niya, ngunit walang nakikinig. Habang dinadala si Andrew palayo, tumigil ito sandali at lumingon sa kanya. Walang salitang namutawi, ngunit ang mensahe sa mga mata nito ay malinaw. Mag-ingat ka. Ang sumunod na araw ay isang bangungot. Lahat ng assets ni Andrew at ng kanyang kumpanya ay na-freeze. Ang mga credit card ni Den ay hindi na gumagana. Ang mga taong dati yumuyuko sa kanya ay iniiwasan na siya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kapangyarihan at suporta na kanyang naging sandata. Siya ay mag-isa. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang pagbisita niya kay Andrew sa kulungan. Nakaupo sila sa magkabilang panig ng isang makapal na salamin, nag-uusap sa pamamagitan ng isang telepono. Ang lalaking dati makapangyarihan ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Umalis ka na din, sabi ni Andrew. Ang boses ay mabigat. Gamitin mo ang natitira mo pang pera at magtago ka, malayo dito. Masyadong mapanganib. Umiling si Den. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Hindi kita iiwan. Wala ka ng laban sa kanila ng mag-isa, giit ni Andrew. Sinimulan natin to ng magkasama, matatag niyang sabi. Idinikit ang kanyang palad sa malamig na salamin. Tatapusin natin to ng magkasama. Pag-uwi niya sa kanyang opisina, na ngayon ay tila malawak at walang buhay, may dalawang taong naghihintay sa kanya. Si Argus at Alice. Well, sabi ni Argus, nakaupo sa silya ni Den na parang hari. Look how the mighty have fallen. Si Alice, na ngayon ay malaki na ang tiyan, ay nakatayo sa tabi nito. Ang mukha'y puno ng tagumpay. Kamusta ang bago mong amo, Denise? Narinig ko. Matagal-tagal siyang hindi makakauwi. Hindi kumibo si Den. Tinitigan niya lang sila ng malamig na tingin, kahit na sa loob niya ay gusto niyang sumigaw. Ito ang alok ko, sabi ni Argus, tumatayo at lumalapit sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaso laban kay Andrew at palalayain ko siya. Ang kailangan mo lang gawin ay umalis. Mawala ka na parang bula. Huwag ka nang magpapakita sa akin sa amin, kahit kailan. Tapos na ang laro, Denise, sabi ni Alice. Hinahaplos ang kanyang tiyan. Mayroon na kaming sariling pamilya, isang pamilyang wala kang lugar. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nakatayo lang si Den, ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Sa wakas, isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, isang utos na puno ng yelo, layas. Natawa lang si Argus. Pag-isipan mo, ito na ang huli mong pagkakataon. At umalis na sila. Iniwan si Den sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mga plano. Nang gabing iyon, sa kanyang marangyang apartment na ngayon ay parang isang gintong hawla. Tumayo si Den sa harap ng salaming bintana. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay tila mga bituing nangungutya sa kanya. Nawala na ang lahat. Si Andrew, ang pera, ang kapangyarihan. Natalo na ba siya? Ito na ba ang katapusan? Ang paghihiganti ba ay isang pangarap na lang na hindi na niya maaabot? Naramdaman niya ang bigat ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Isang bigat na halos lumunod sa kanya. Talo na ako. Kasabay ng pag-iisip na yon, biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Sa una ay ayaw niya itong sagutin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Kinuha niya ito. Hello? Isang boses ng matandang lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Isang boses na kalmado at puno ng init,
Isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig. Matagal na kitang hinahanap, Hija. Ako ang abogado na pinagkakatiwalaan ng iyong ina. Panahon na para makuha mo ang tunay na sa iyo. Ang opisina ng abogado ay hindi katulad ng mga modernong gusali na kinalakihan ni Den sa loob ng 3 taon. Luma ang mga kasangkapan, yari sa matitibay na narra at amoy ng mga lumang libro at papel ang nananaig sa hangin. Sa gitna nito ay nakaupo si Atty. De Guzman, isang matandang lalaking may puti ng buhok at mga matang puno ng kabaitan at talino. "Hiha, salamat at dumating ka," sabi nito. Ang boses ay mahinahon. "Ako si Antonio de Guzman, ang iyong ina." Siya ay higit pa sa isang kliyente. Isa siyang matalik na kaibigan. Inilahad nito sa mesa ang isang makapal na folder na nakatali ng string. Bago siya pumanaw, mayroon siyang huling habilin sa akin. Alam niya, nararamdaman niya na hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking pinakasalan mo. Naramdaman ni Den ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang yaman, ang mga kumpanya, ang mga lupain. Hindi niya ipinamana ng direkta sa'yo. Pagpapatuloy ng abogado. Inilagay niya ang lahat sa isang trust fund. Isang pondo na pinamamahalaan ko na may iisang kondisyon. Makukuha mo lang ito ng buo kapag ikaw ay namatay na ang ibig sabihin ay mapupunta ito sa kung sino man ang legal mong tagapagmana o kapag ikaw mismo ang lumapit sa akin at handa nang kunin ang responsibilidad. Binuksan ni Atty. De Guzman ang folder. Sa loob ay mga papeles na sumisimbolo sa isang imperyong hindi alam ni Den na kanya pala. "Denise," sabi ng abogado. Sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang tunay na pangalan. "Hindi ka pinabayaan ng nanay mo. Binigyan ka niya ng sandata. Panahon na para gamitin mo ito." 1 oras ang lumipas. Nang lumabas si Den mula sa gusaling iyon, hindi na siya ang babaeng pumasok kanina. Nagbago ang kanyang paglakad. Ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Hindi na siya ang anino ni Andrew Miles o ang multo ni Denise Alcaraz. Siya ang tagapagmana. Siya ang apoy. Ang una niyang pinuntahan ay ang pinakamalaking bangko sa bansa. Walang tanong-tanong. Walang pag-aalinlangan. Sa loob ng ilang minuto, sa pamamagitan ng ilang pirma, nagkaroon siya ng access sa pondong kayang lumunod sa 10 kumpanya na tulad ng kay Argus. Ang una niyang ginawa, gamit ang kapangyarihang yon, ay isang tawag sa telepono. "Gusto kong i-post ang piyansa para kay Andrew Miles," malamig niyang utos sa kanyang bagong financial advisor. Now, nang hapong yon, habang nasa gitna siya ng isang pagpupulong kasama ang isang grupo ng mga bagong abogado, tumunog ang kanyang cellphone. Si Andrew. "Then, paano?" tanong nito sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagkalito at hindi makapaniwalang saya. "Pinalaya na ako. May 1 taong nagbayad ng piyansa. Ikaw ba?" "Magpahinga ka muna, Andrew," sabi ni Den. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. "Ako na ang bahala sa lahat." Pagkatapos ng tawag na yon, sinimulan na niya ang tunay na digmaan. "Gusto kong bilhin ang lahat ng malalaking pagkakautang ng Alcaraz Corporation." Utos niya sa kanyang team. "Unahin niyo ang sa BDO. Pagkatapos ay sa Metrobank. I don't care about the price. I want to own his debt." Sa penthouse nito, hindi mapakali si Argus. Kanina pa sunod-sunod ang tawag na natatanggap niya. "Sir, tumatawag po ang BDO," sabi ng kanyang finance officer sa telepono. "They're calling in our entire loan, effective immediately. Hindi raw sila pumapayag sa restructuring." "What? That's impossible," sigaw ni Argus. "Sabihin mo sa kanila." Bago pa man niya matapos ang sasabihin, isa pang tawag ang pumasok, ang Metrobank. Pagkatapos, ang isa pa nilang malaking investor. Lahat sila, sabay-sabay, na tila isang orkestra ng pagkawasak, ay sinisingil siya. Ang kanyang kumpanya ay guguho sa loob ng ilang oras.
Sino? Sinong nasa likod nito? Sigaw niya sa kawalan. Sa kabilang dako ng syudad, tahimik na nakatayo si Den sa kanyang opisina. Hawak ang kanyang telepono. Oras na. Dinial niya ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan, ngunit kailanman ay hindi niya malilimutan. Sinagot ito sa unang ring. Sino to? Magaspang na tanong ni Argus. Hindi sumagot si Den. Hinayaan niya muna itong marinig ang katahimikan. Hello? At pagkatapos ay nagsalita siya. Ang boses na dati ay puno ng pagmamahal para dito ay isa ng malamig na patalim. Narinig ko. May problema ka raw sa pera, Argus. Natahimik si Argus sa kabilang linya. Nakilala niya ang boses. Gusto kong bilhin ang buong kumpanya mo. Pagpapatuloy ni Dene. Meet me. Sa lugar kung saan tayo huling nag-anniversary dinner. Ang restaurant ay parehong-pareho pa rin. Ang mga kandila, ang mga puting mantel, ang malumanay na tugtog ng piano. Lahat ay isang malagim na paalala ng gabing winasak ang buhay ni Denise. Ngunit ang babaeng nakaupo ngayon sa kanilang paboritong mesa ay hindi na si Denise. Nang dumating si Argus, mukha siyang isang taong tumakbo sa isang marathon na wala sa training. Gusot ang kanyang damit, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay ligaw at puno ng desperasyon. Ang hari ay nawalan na ng korona. Umupo siya sa tapat ni Den, walang imik. Salamat sa pagdating. Simula ni Den, ang boses ay kalmado na parang nagyayelong lawa. Order ka muna. Steak, di ba? Paborito mo. Tigilan mo na to, Denise. Sabi ni Argus, ang boses ay pagod. Anong gusto mo? Pera? Sige, sabihin mo ang presyo mo. Ngumiti si Den, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi pera ang habol ko, Argus, ang hustisya. Walang hustisya sa mundong to. Mapait na sagot ni Argus. Pera lang ang nagpapatakbo ng lahat. At ngayon, nasa iyo ang pera. Mali ka, sabi ni Den. Itinulak niya ang isang maliit na voice recorder sa gitna ng mesa. Pindot niya ang play. Alam mo ba ang tungkol sa trust fund na iniwan ng nanay mo? Makukuha lang kapag namatay ka na. Ang boses ni Argus mula sa gabing iyon ay umalingaw-ngaw sa pagitan nila. Namutla si Argus. Saan mo nakuha yan? May mga bagay na hindi kayang sunugin ng apoy, sabi ni Den. Katulad ng katotohanan. Naglabas pa siya ng isang folder. Mga kopya ng bank transfers ni Argus sa isang kilalang hired killer. At katulad ng mga taong handang magsalita, kapalit ng kalayaan. Napatayo si Argus. Lahat yan ay gawa-gawa lang. Walang maniniwala sa'yo. Talaga ba? Isang pamilyar na boses ang naririnig mula sa kanilang likuran. Si Andrew Miles, nakatayo roon, malinis at matatag. Sa tabi niya, may isa pang lalaki, ang hitman na inupahan ni Argus. Boss Argus, sabi ng hitman, hindi makatingin ng diretsyo. Sorry po. Napaatras si Argus, tila isang hayop na nasukol. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto ng pribadong silid at pumasok si Alice. Humahangos. Argus, anong nangyayari? May mga pulis sa labas. Sigaw niya. Pagkatapos ay napatingin siya kay Den. Ikaw, may kinalaman ka rito. Halimaw ka. Susugurin sana ni Alice si Den, ngunit hinarang siya ni Andrew. Bago mo siya tawaging halimaw, malamig na sabi ni Andrew. Tanungin mo muna ang lalaking ipinaglalaban mo kung ano ang ginawa niya sa kapatid ko 5 taon na ang nakalipas. Ipinakita ni Andrew kay Alice ang isang kopya ng lumang police report ng pagkamatay ni Sarah Miles, kasama ang testimonya ng mga binayarang testigo na ngayon ay handa nang bumaliktad. Nanlaki ang mga mata ni Alice nang mga sandaling iyon, bumukas ng malakas ang mga pinto ng restaurant. Pumasok ang mga pulis, kasama ang mga reporter na may dalang mga kumukislap na kamera. Handa na ang lahat. Ang bitag ay nagsara na. Argus Alcaraz, sabi ng isang pulis, inaaresto ka namin para sa kasong attempted murder
at arson. At para rin sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Dagdag ni Andrew, ang boses ay matigas na parang bato. Hindi. Hindi niyo ko pwedeng kunin. Nagwawalang sigaw ni Argus. Nagpumiglas siya, ngunit wala siyang nagawa laban sa mga pulis. Argus! Bitiwan niyo siya! Umiiyak na sigaw ni Alice. Sinusubukang habulin ito, ngunit pinigilan din siya. Buntis ako. Hindi niyo pwedeng gawin to sa ama ng anak ko. Habang kinakaladkad si Argus palabas, sa gitna ng mga flash ng kamera at mga sigawan, napatingin siya kay Den. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng galit, kundi ng purong pagmamakaawa. Isang huling desperadong paghingi ng tulong sa babaeng minsan niyang minahal at sinubukang patayin. Ngunit si Den ay hindi na natinag. Tinitigan niya lang ito pabalik, ang muka ay blanko. Walang awa, walang galit, walang anuman. Tapos na. Nang mawala na ang mga pulis at ang kaguluhan, naiwan si Den at Andrew sa tahimik na restaurant. Ang tugtog ng piano ay tumigil na. Huminga ng malalim si Den, isang paghinga na tila nagpakawala sa bigat na dinala niya sa loob ng 3 taon. Naramdaman niya ang kamay ni Andrew sa kanyang balikat. Humarap siya rito. Tapos na. Bulong niya. Oo, sagot ni Andrew. Tapos na. Tinitigan ni Andrew ang mga mata ni Den, mga matang sa wakas ay nagkaroon muli ng liwanag. Ngayon natapos na ang lahat, mahinang tanong ni Andrew. Sino ka na? Si Denise o si Den? Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng mga balita tungkol sa pagbagsak ni Argus Alcaraz ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng ibang mga iskandalo, ibang mga kwento. Ganoon naman talaga ang mundo. Mabilis makalimot. Pero si Den, hindi niya kinalimutan. Dinala niya ang mga alaala, hindi na bilang isang mabigat na tanikala, kundi bilang isang aral na humubog sa kanya. Nakatayo siya ngayon sa harap ng puntod ng kanyang ina. Tahimik ang sementeryo, tanging ang marahang ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Naglagay siya ng isang buke ng puting rosas sa ibabaw ng malamig na marmol. Hi ma! Bulong niya, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Matagal din po akong hindi nakadalaw. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin. Tapos na po, ang lahat ng masasamang panaginip, tapos na. Salamat po sa pagtitiwala. Salamat sa sandatang iniwan niyo para sa akin. Hindi ko po ito sinayang. Hindi na siya umiiyak. Wala nang pait sa kanyang puso. Tanging isang malawak na kapayapaan na lamang ang naroon. Tumingala siya sa maaliwalas na langit. Pakiramdam niya, sa wakas, malaya na siya. Makalipas ang 1 linggo, sa isang event hall na puno ng mga reporter at mga taga-suporta, inilunsad niya ang Alab Foundation. Isang pundasyong nilikha para tulungan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso upang bigyan sila ng legal na tulong, ng kanlungan, at ng pagkakataong makapagsimulang muli. Nakatayo siya sa podium, hindi bilang si Den Miles na kilabot sa mundo ng negosyo, kundi bilang si Denise, isang survivor. Lahat tayo ay may kakayahang bumangon mula sa abo, sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng inspirasyon. Ang pundasyong ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghilom. Ito ay tungkol sa pagbabago ng ating mga sugat upang maging ating kalakasan. Sa audience, nakita niya si Andrew. Nakatayo ito sa gilid, hindi agaw pansin, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa kanya. Isang ngiti ng purong paghanga ang nasa mga labi nito. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang sandaling iyon, naramdaman ni Den ang isang koneksyon na higit pa sa anumang kontrata o kasunduan. Isang koneksyon ng 2 taong naghilom dahil sa isa't isa. Kinahapunan, nagkita sila sa dalampasigan, ang lugar kung saan madalas siyang dalhin ni Andrew noong mga unang araw, kapag ang bigat ng mundo ay halos hindi na niya makayanan. Naglalakad sila nang walang sapin sa paa, sa basang buhangin, hinahayaan ang mga alon na humalik sa kanilang mga paa.
Ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Masaya ako para sa'yo din, sabi ni Andrew. Binabasag ang katahimikan. Ang ginawa mo kanina? You were amazing. Salamat, sagot ni Den. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Andrew sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. Ang tanong na iniwan nito sa restaurant ay muling lumutang sa hangin sa pagitan nila. Ngayon na tapos na ang lahat. Ulit ni Andrew. Mas marahan na ngayon. Sino ka na? Tinitigan ni Den ang mga mata nito. Mga matang minsay puno ng sariling demonyo. Ngunit ngayon ay puno na ng pagmamahal para sa kanya. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hinawakan niya ang kamay ni Andrew. Hindi si Denise. Bulong niya. Hindi si Den. Huminga siya ng malalim. At sa wakas, ay binitawan ang mga salitang nagpapalaya sa kanya. Ako ito, ang babaeng natutong tumayo at umibig mula. Walang nagsalita pagkatapos noon. Hindi na kailangan. Dahan-dahang pinisil ni Andrew ang kanyang kamay. Magkahawak kamay silang tumayo roon, nakatanaw sa papalubog na araw. Ang wakas ay dumating na. At sa harap nila, isang bagong simula ang naghihintay. Kasing ganda at kasing puno ng pangako ng bukang liwayway na kasunod ng bawat paglubog ng araw. Nang